Tams, mga tropa pips, magandang araw po sa inyong lahat. Sana po lahat kayo nasa mabuting kalagayan o walang anumang karamdaman. Maraming salamat po pala sa mga nanonood sa channel natin, sa mga sumusuporta, maraming salamat po sa inyo. At kung bago ka pa lang sa channel natin, welcome ka po. Huwag niyo po kalimutan like, share, and subscribe po yung channel natin. I-hit niyo rin po notification bell para updated kayo sa mga video gagawin natin, no. Maraming salamat po sa inyong lahat. Today's episode po, no, papakita ko po sa inyo paano natin ginawa yung ating DIY mini 4-wheel drive car dimension checker. Ito po siya, makikita nyo, ginawa natin DIY. Kung paano nga ba natin ginawa at kung paano at kung ano yung klaseng proseso ginawa natin, makikita nyo sa episode na to. At kung ano nga pala yung itsura na pinagayahan natin, ito po siya, lalabas po sa screen natin yung itsura pinagayahan natin. Ito po siya. Yung itsura ng car dimension na ginaya natin, may sukat po kasi yung sinusunod. Meron siyang haba, meron siyang lapad, at meron din siyang taas na sinusunod, no. Kung ano yung sukat niyan, ito po siya, lalabas po sa screen natin. Sukat na sinunod natin, no. Sa isang auto kasi ng Tamiya na mini 4-wheel drive na ganito, kapag di siya nagkasya rito sa ginawa natin car dimension checker, ibig sabihin po, DQ hindi mo sinunod yung rules, yung mga sukat niya, no. Kailangan pag nilagay natin siya rito, sasakto lang siya, magkakasya siya. Katulad nito, try natin, no. Yan, katulad niyan, nagkasya siya, ibig sabihin po okay po yung ginawa natin, sinet up natin, kailangan kasi siya. Kasi yung sukat niya na sinunod natin, pati yung lapad niya. So ito kasi ginagamit to sa mga Tamiya competition, sa mga rules mo, sa mga rules nila. Pag mag-e-entry ka, kailangan ilalagay mo rito yung auto mo. Pag di siya pumasok, di siya nagkasya, ibig sabihin yun, DQ ka, no. So sundan niyo po yung episode natin. Sana po magustuhan niyo yung episode na ginawa natin, no. At maraming salamat po sa inyo, at sana po mag-enjoy kayo at makakuha kayo ng konting kaalaman ng nanggaling sa akin. Salamat po sa inyo, at hindi na po natin patatagalin na, at sisimulan po natin yung video natin sa intro. Mga tams, mga tropa pips, simulan na natin paggawa ng car dimension DIY. Kung paano natin siya gagawin, sundan nyo lang po, no. Pakita lang po yung materials na tsaka tools yung gagamitin natin. Gamit po tayo ng cutter, ruler, ginagamit po ito sa mga pagkakarpentero, at yung natin, yung tinatawag na topper board. Ito po yun. Kung sino yung nakapanood ng DIY na mini 4-wheel drive car box natin, ito rin yung ginamit natin sa kanya, material. Kailangan din natin itong mga tape na colored tape, pampakulay natin, tsaka itong double-sided tape, no? So sundan nyo lang yung video, simulan natin, kasi yung mga millimeter nya na yung mga sukat ng car dimension, meron siyang sukat na yung pinaka lapad nya ay 105 mm, no? So sa inches nya, nasa 4.1 inches yan, no? Yung length naman nya, yung haba nya 165 mm, no? Ang equivalent namin sa inches nya 6.5, 6.4 kasi rito, ira-round up na lang natin siya. Kasi yung height niya 70 mm, nasa 2.7 siya, no? Inches po gamitin natin para tayo, di malito, no? Kasi wala naman tayong caliper. So inches na lang na ruler gamitin natin sa kanya. Ito kasi yung pinakahaba ng Auto 165. So simulan na natin. Pagsusukat.
Kasi meron na tayong haba at lapad. Yung pinaka-height naman, yung taas ng pagitan dito ang gagawin natin dito. No? Yun naman ang kailangan natin. Ito gagamitin natin kasi para hindi naman masayang. Medyo manipis kasi ito eh. Yung ganito. Ito siya. Ito na lang. Hindi manipis siya. Ito ang gagawin natin pang height. Ang height niya ay nasa 2.7 inches. 2.7 inches. So, ito siya. Yan mga katoms, nabuo na natin siya. Nabuo na natin yung card dimension checker niya. No? Gagawin na lang natin, kukulayan natin siya. Medyo ita-timelapse natin pagkulay para medyo mabilis tayo. No? Gagawin natin yung kulay pula dito sa loob. Simple lang naman siya, pagkakabuo natin, kaya madaling-madali lang siya. Simulan natin kulayan to sa loob, tapos ito naman sa labas. Dito. So, tara na. Nalagyan natin siya ng mga extra sticker. Nalagyan natin siya para magmukha siyang card dimension talaga. No? Pagayan natin dob ng pula, tapos blue sa labas. Ito yung pinagawa ko yung sticker. Ito yung kakabit natin dito. Pinagawa ko to. Ano ko talaga siya para dito siya. Diba? So, dikit natin siya mga thumbs. Yun mga tons, nakabit na natin yung ating pinagawang sticker. Medyo nahirapan nga rin tayo, kaya medyo kinat natin. Masyadong mahaba kasi. So nagawa natin siya, nagmukhang ano na siya, card dimension checker. So ang dadagdag naman natin sa kanya, nalagyan natin siya ng logo ng Tamiya. Ito, gupit tayo dito, kakabit natin dito. So para magandang design. So,
sticker, no? So, susukatin natin yung auto natin dito. Pakita ko sa inyo kung magkakasya sa auto natin, no? So, stay tuned lang kayo. So yun mga katoms, natapos na natin yung ating DIY car dimension, mini four-wheel drive car dimension. Pakita ko lang po sa inyo na sukat siya. Yung pinakalapad niya. Ito kasi yung pinaka setup na isang speed tech, kailangan meron siyang 165mm na haba at yung lapad niya nasa 105mm. At yung pinaka height niya dapat di siya lalampas ng 70mm. No? So ito yung car dimension natin na ginawa natin nakasukat nun. Na DIY lang. Papakita ko lang sa inyo kung nakasang-kasi siya. Yan po siya. Yan. Yan po, sukat na sukat siya. Dito po mo malalaman mo kung nasa rules ba yung pagkakasetup mo o wala. Kung meron ka nito, ma-detect mo na kaagad siya. Para iwas DQ ka sa mga race na darating. Kasi pag medyo mahaba yung pagkakasetup mo, talagang yung ibang organizer susukatin yan para makita nila na kasyang-kasya siya. So, nakita nyo kasyang-kasya siya. So, sana po nakakuha kayo ng konting idea, konting kaalaman sa akin sa paggawa ng DIY para po sa mga newbies at sa mga hindi nakakalam. So, salamat po sa panonood nyo at God bless po sa ating lahat.